Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halina't dumulog sa banal na hapag ng Panginoon at upang tayo maging marapat pakibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan, dahil sabing angking kahinaan, kami yung pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Narinig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, pati matatali kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malinin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ika'y nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin, hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa mga kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, binamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kang muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Diyos ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag, sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alo ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko sa aking kahirapan, humingi ng saklolo.
Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig, umabot sa kanya ang aking paghibik. Sa kahirapay humibik at ako'y kanyang dininig. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang botohin si Jesus. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga itong dahilan at ako inyong babatuhin? Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Tumagon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaring tanggihan ng sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kaniya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibay ng Jordan, sa pook noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito, at do'y maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa parehong pagbasa natin ngayong araw ay ating natuhan dito yung oposisyon. Yung oposisyon. Sa ating unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Jeremias ay ating natuhan dito ang pagbabalak muli ng masama ng mga tao laban kay Jeremias. Kumbaga, ginawa lamang ni Jeremias kung anong sinabi sa kanya ng Diyos, magpahayag, mangaral, magpaalala sa mga tao tungkol sa kasamaan na nangyayari sa kanilang buhay. Pero ito yung ibinalik sa kanya. Si Jeremias, ang kanyang pananalita, ayaw na ayaw mapapakinggan ng mga tao. Kasi pinapalala sa kanila ni Jeremias yung tipan ng Diyos sa kanila. Na sila'y patuloy ni pangangalagaan ng Diyos, ngunit anong ginawa ng mga Israelita? Ang patuloy nilang pagtataksil, ang patuloy nilang pagwalang bahala sa tipan na ginawa ng Diyos sa kanila. Mula pa ng kanilang mga ninuno
hanggang sa kasalukuyang panahon ni Jeremias. At dahil dito, anong ginawa ng mga kababayan niya, ng mga tao? Binalak siyang saktan. Binalak siyang patayin. At ito rin mga kapatid ang siyang natunghayan natin sa ating ebanghelyo na kung saan ay tumitindi yung sigalot sa pagitan ni Jesus at ng mga eskriba at pariseo. Ngayon, balak nilang batuhin ang Panginoon. Kumuha na sila ng bato para ipukol ito sa ating Panginoon. Kaya nagtanong ang Panginoon sa kanila, anong dahilan? Kanilang sinabi dahil sa paglapastangan niya sa Diyos. Dahil ang sabi nga nila, nagpapanggap siyang Diyos. Nagpapanggap siyang Diyos. Pero napatuloy na ito ng Panginoon na hindi siya nagpapanggap dahil anumang ginagawa niya ay siya lang pinagagawa sa kanya ng Ama. Binalak siyang hulihin, dakpin, pero mulit-muli nakatalilis ang ating Panginoon. Si Jeremias, si Jesus, sino lamang ang kalooban ng Diyos, pero iyon ang kanilang naranasan. Ngayon, mayroong magandang bahagi sa ating ebanghelyo na magandang pagtuunan natin ng pansin. At alin po iyon? Yung ginawa ng ating Panginoon. Muling pumunta si Jesus sa ibayan ng Jordan, sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Muling nagbalik siya sa pook ng Ilog Jordan kung saan nagbinyag si Juan at kung saan siya ay bininyagan. Kung matatanda natin mga kapatid, dito sa Ilog Jordan, nagsimula ang ministeryo ng ating Panginoon nung siya'y binyagan. At ngayon, patapos na ang kanyang ministeryo sapagkat papasok na siya sa Jerusalem. At ito yung gugunitain natin sa araw ng linggo, ang pagpasok niya sa Jerusalem. Pero bago mangyari mga kaganapang ito, bumalik si bumalik si Jesus sa ibayo ng Ilog Jordan. Doon na natili siya, doon pinagsasadya siya. Marahil, yun yung para naging comfort zone ng Panginoon. Dahil doon, nahayag kung sino siya, itong aking binamahal na anak, nalabos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. It's a safe zone para sa ating Panginoon. At ito mga kapatid, ang magandang paalaala sa atin, kayong patuloy nating inianda ang ating mga sarili sa pagdiriwang natin dito sa ating parokya ng unang taong anibersaryo ng pagkakatalaga at ika-76 na guling taong pagkakatatag ng ating parokya. Dito, lahat tayo ay umuuwi. Dito, lahat tayo ay pumupunta sa ating parokya. Tingin ba napapansin, sa bawat linggo, 6 na araw tayo na busy sa lahat ng ating mga gawain. Pero pagka-araw ng linggo, saan tayo nagtatagpo? Sa parokya, sa bahay ng Diyos. Kapag siguro meron tayong problema sa buhay, problema sa hanapbuhay, problema sa asawa, problema sa mga anak, problema sa kapatid, problema sa kaibigan. Madalas siguro matatagpuan natin ating mga sarili saan pumupunta sa simbahan. Kasi ito'y para nagiging comfort zone ng bawat isa sa atin. Na para bagang dito, nakakatagpo tayo ng kapanatagan ng kalooban. Kasi dito, maring sa ating pagdarasal, anong ginagawa natin? Sinasabi natin lahat sa Diyos. Ang lahat ng pinatisama ng loob, sinasabi natin sa Diyos ang lahat ng hirap na pinagdadaanan natin,
para bagang pag nandito tayo, malayang-malaya tayong nakikipag-usap sa Diyos na kahit ano pwede nating sabihin sa Kanya, kahit ano pwede nating isumbong sa Diyos. Maring katulad ni Jeremias at ni Jesus, makaranas ng oposisyon. Gumawa ka na ng mabuti, pero iba pa rin ang sinukli ng ating kapwa sa atin. Sa mga kapatid, mahalaga na meron tayong ganong parang inuuwian, pinupuntahan na lugar kung saan doon makakaranas tayo ng kapanatagan ng ating kalooban. At yan ang madalas ang siyang nararanasan natin sa simbahan, sa tahanan ng Diyos. Gayun din, sa araw na ito, Biyernes Dolores, tayo inaanayan ng Panginoon ng mahal na Birheng Maria na samahan siya sa kanyang mga hapis. Kumbaga, si Maria bilang tao, si Maria bilang ina ng Diyos, naranasan din lahat yung naranasan natin. Siguro may kanya-kanya rin tayong hapis sa buhay. Kung ano po yun, hindi ko na po aalamin. Pero may kanya-kanya tayong mga hapis dahil sa buhay na nagpapabigat sa ating kalooban. At lahat ng iyan din ay maaari nating idulog sa ating Panginoon sa mahal na Birheng Maria. Para bagang, nakakapagbigay ng inspirasyon, nakapagbibigay sa atin ng parang security na alam natin na hindi lang tayo merong lugar na kung saan ay pwede tayong pumunta para makadama tayo ng kapanatagan ng kalooban, para makadama tayo ng kapayapaan, kundi meron tayong ina sa katauhan ng mahal na Birheng Maria na maaari nating idulog din, sabihin sa Kanya ang lahat ng ating nararanasan, ang lahat ng ating mga pinagdadaanan. At nawa, ang ganitong karanasan natin sa buhay, mga kapatid, ay pagbigay sa atin ng panibagong lakas, ng panibagong katatagan, ng panibagong parang enthusiasm upang patuloy tayong sumunod sa ating Panginoon. Papasok na tayo sa mga mahal na araw. Kapag pasok natin sa mga mahal na araw, gugunitain natin at alalahanin ang lahat ng naranasan ng Panginoon, ang lahat ng naranasan ng mahal na Birheng Maria. Lahat ng iyan, naranasan nila. Hirap, sakit, lahat ng iyan, naranasan natin. Pero magpasalamat tayo dahil merong simbahan na pwede tayong arugain. Merong isang ina na maaring kumalinga sa bawat isa sa atin. Amen. Manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Jesus. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang Ebanghelyo ng walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang mensahe ni Jesus, tulad ng lebadura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pagsubok sa buhay naway hindi makasira ng ating loob bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ang sakramento ng umpisal, naway mapukaw ang kalooban at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Loobin mong kami ay maging malakas na makatupad sa iyong kalooban at magpatotoo sa aming pananampalataya sa iyo habang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo kami maging laging marapat para sa paglilingkod sa iyong dambanay aming maganap. Upang sa paglawak namin lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Sa pagkapakasakit ng gili mong anak, sa ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag na yung dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sarap na yung kadakilaan, kapos ang dila namin magsaysay, sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay tinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao, sa krus ay tagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaya sa ni Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, baghangad at pagbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Ng Diyos na ng utang
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
pagkatapos pa ng pagkatapos ng prosesyon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang buhang walang maliw na pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming maipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Humayo tayo, taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat.